We have elected officials na nasa posisyon, nasa kapangyarihan, na they don't deserve to be there. Kasi hindi naman nila pinagsisilbihan talaga ang bayan. At isa pa, ang kanilang pamumuno ay nababalot ng iskandalo. Hindi naman sa inyo yan, hindi naman yan sa kanila eh. It's a temporary position. You're elected there precisely because people thought before na you can do something for the country. Compromise yung bansa mo, compromise din ang country mo. Now, if you're really a leader, you don't want that to happen to your country. So, ganun dapat eh. Pero iba talaga ang Pilipinas eh. Ibang ating mga politiko dito. Muna natin kasi medyo nauuso na itong mga either bumaba sa pwesto or hindi natatakbo sa susunod na halalan. Unahin muna natin, ito po yung mga pinagtutungkulan natin sa iba't ibang mga bansa, okay, na mga leader, pinaka-leader talaga nila na yun nga, either hindi na tatakbo or bumaba sa pwesto or tinanggal sa serbisyo dahil sa samot-saring mga issue. No? At doon sa Bangladesh, napanood ko yung report, talagang yung taong bayan, nagkaroon na ng people power talaga. No? Ang freedom of expression doon talagang pinaglaban hanggang sa mga kabataan. No? Nakita ko yung mga footages. Ano ang ano nito, Prof? Ano ba ang matutunan? Maaari nating matutunan sa mga pangyayaring ito? Oo nga, di ba? Magandang tanong yan kasi ako nag-post ako sa social media ko, sa Facebook ko, in-identify ko nga yung mga leaders sa Asia, not only ASEAN, but in Asia. Like for example, yung nangyari sa Bangladesh, ang recent pronouncement, I think, ng Prime Minister ng Japan na mag-step down siya kasi nga nababalot ng scandal ang kanyang pagiging Prime Minister. Tapos sa Thailand, kahapon ba o the other day, nag-rule ang court doon na mariremove din ang isa sa mga leader, pinakamatas na leader nila because parang nag-employ siya ng mga sa kabinete niya or something na ito yung mga convict na convicted of a crime before kasi hindi pwede. And then there's another one sa ano naman sa Indonesia, isa sa pinakamataas na leader ng isang pinakamalaking political party na involved sa issue ng issue naman ng corruption and all that, no? And even the Bangladeshi prime minister was being accused being accused of corruption as well. So may maraming accusations sa kanila. So parang you can see the trend right now in Asia na yung mga figures, mga leaders ay parang nare-remove. At ang common ground nila when you look at them is, una, yung issue ng corruption. Pangalawa, issue ng human rights. Human rights in a sense na may specific human rights na nababiolate ang administrasyon ng leader na yon at nagre-react yung mga tao. At saka yung isa pa na very common din, if you really look at all of the commonality or what you call the denominator sa mga leaders na to na nare-remove or na-force to resign or, from their office is yung scandal. So, ibig sabihin, maraming skandalo na nababalot sila at nababalot ang administrasyon nila. So, kung anong ibig sabihin nito, anong learnings ng mga Pilipino dito? Unang-una, makikita natin na sa mga bansang ito, the people is taking the responsibility na hindi tanggapin at hindi lang iswallow yung mga nakikita nilang kamalian. So, ibig sabihin, they're standing on what is right. Na, no, kung ikaw ay isang leader na hindi nababagay sa amin dahil nababalot ka ng maraming skandal ng corruption, human rights abuses, abuse of power, and all these things, you don't deserve to be there. And we as people, kailangan mawala ka dyan kasi hindi kami nag-agree. Kami ang naglagay sa'yo dyan. Kami rin ang mag-aalis sa'yo dyan. Kasi we will stand on the right side of things. So parang ganun ang message na makukuha mo kung babasahin mo ang mga information at saka news talaga kung bakit itong mga leaders na to na kumbaga natanggal. And another leader, I think, around March of this year na nag-resign at na-remove, in a way, forced resign siya, is yung isang leader ng Vietnam. Kasi nababalot din ang kanyang, parang may mga allegations sa kanya that related to corruption. So may ganitong mga trend na nangyayari sa Asia. So ang nakikita ko dito, parang political cleansing, parang ang mga tao sa Asia mulat na at
nakikita na nila na, we cannot swallow these things. Pag nakikita nila ang something is wrong, hindi ka magandang leader, kailangan kang papalitan ka talaga. So makikita mo yan sa trend sa Asia right now. So yun yung nakikita ko na maging lesson sa Pilipinas na alam mo yun, kasi ang Pilipinas, wag na nating, kumbaga, let's call a spade a spade. Marami talagang challenges ang Pilipinas at the moment and even before na we have leaders who are not supposed to be there or we have elected officials. I don't even call them leaders eh. We have elected officials na nasa posisyon, nasa kapangyarihan na they don't deserve to be there. Kasi hindi naman nila pinagsisilbihan talaga ang bayan. At isa pa, ang kanilang pamumuno ay nababalot ng iskandalo na para bang kung may delikadesa ka as leader, hindi na kailangan ng taong puwersahin ka o malis sa posisyon mo, ikaw na ang magkusa. Kung may delikadesa ka. Kasi the mere fact na nababalot ng skandalo, ng allegation, accusation, ang iyong administrasyon or ang iyong pamumuno, then siguro kung mayroon kang sense of delikadesa, bababa ka sa pwesto mo. Kasi hindi maganda na sa isang leader na namumuno ka tapos ang daming binabato sa'yo ng mga allegations, iba-iba. May personal level, ang karamihan is all about governance issue like corruption, abuse of power, and like sa atin, sa Pilipinas, I mean, you can see that the current administration is facing a lot of accusations and a lot of allegations. So, ang tanong kasi dyan lagi, saan manggagaling ang pagkukusa ng isang pinuno na alam mo yun, I don't think I have the trust of, kasi ang dyan pag nababalot kasi ng mga allegations and accusation ng isang administrasyon at isang leader, may question of trust doon may question of public trust. Ang tanong doon, tinatrust pa ba siya ng publiko? Ibig sabihin, ang tanong din doon, may confidence pa ba ang publiko sa kanya? Yung population na kung saan mandated siya to serve. Maybe wala na. So may ganon Pero nasa tao kasi yan nasa sense of delicadeza yan ng isang leader. Kung nakikita, at saka nasa isang leader yan kung may wisdom ka of what you need to do and what is good for the country and even what is good for you. So may ganon. So makikita mo yan sa ibang mga leaders ng ibang bansa like Japan. You can see in Japan, siya na mismo nagsabi by September, bababa ako sa pwesto ko kasi nababalot ng skandalo ang aking pamumuno. So, bababa ako to save the party, kasi ng party niya, at the same time, to save also the country from turmoil. Kasi kapag hindi siya bumaba, makakaroon ng turmoil kasi people will clamor for change. So, para ma-save yung bansa na hindi magkaroon ng political instability because it will impact the economy of a country kapag may political instability ka, nagkusa na siya na, okay, bababa na lang ako, so let's convene, kasi parliamentary sila, magkukonvene sila and they will elect a new prime minister from the parliament. So, ganun siya So, ganun ang basa ko. Ganun din ang message ko na nakuha bilang isang Pilipino. Opo. At maliban dito, ang kaibahan lang din dun sa mga ibang mga leader na ito na piniling bumaba sa pwesto at ayaw na palakihin na at mercy yung bansa, hindi sila kapitoko, hindi sila makapal ang mukha. Ano man naman ang nakikita mo pag dito sa Pilipinas? Iba kasi ang trend dito sa atin, Admar parang balot na sa kumbaga, dami ng binabato, balot ka na sa skandalo, marami ng mga problema ng bayan at the end of the day, kasi ang naman talaga dyan, kapag maraming hinaharap ang bayan, ang command responsibility, nasa leader yan, imbis na either sagutin mo ang accusation, sagutin mo ang mga allegations, deadma lang, or di kaya kapit toko. Talagang hahawakan nila yung posisyon nila imbis na magkaroon ng delikadesa or sensitivity man lang. At saka, ang mahirap pa doon, hindi lang hahawakan ang kanilang posisyon. Gagawa sila ng paraan na yung mga kritiko nila ay gugurgurin nila to the maximum level. Na para bang vindictive ang dating. Hindi naman dapat ganun Kasi ang posisyon ng isang leader, like for example, ng Prime Minister, President, or whatever, hindi naman sa inyo yan, hindi naman yan sa kanila It's a temporary position. You're elected there precisely because people thought before na you can do something for the country. Good. And you can change the country to something better. Now, kung hindi mo kaya at hindi nakikita ng tao at nawawalan sila ng trust sa'yo, ibig sabihin, you don't deserve the position anymore. You should try to reconsider. So, mas ganun Pero sa Pilipinas, iba ang kultura natin
imbis na magkaroon ng delikadesa, kapit tuko, tapos ang mahirap pa doon, re-resbakan ang lahat ng kritiko para tumahimik sila at hindi na sila magsalita at mag-inflict ng fear sa mga tao. So ang mangyayari, ang mga tao ayaw magsalita at saka yung mga kritiko gurgur. To the maximum talaga. Na para bang that is not a sign of being a leader eh. Kasi alam mo, ang leader, alam mo kung kailan ka nakakagawa ng mabuti at alam mo rin, mayroon kang sense of wisdom at saka sense of reflection na alam mo kung medyo hindi na okay at alam mo kung kailan ka bababa sa pwesto kasi hindi ka na effective. Yun yung totoong leader, hindi ka takot mawala ng posisyon. Kasi ang pagiging leader naman, it's not dependent on a position eh. Ang position is just a tool. It's just an office para ma-actualize mo yung vision mo for the country na mas mabilis, may resources ka, may tao ka. Pero ang pagiging leader, it's not really dependent on the position eh. So kung talagang leader ka, alam mo yan. Kung ngayon effective ako, okay. Pero pag hindi na ako effective, I think I have to, to step down. Iba na eh. Iba na yung nangyayari. Ayaw na sa akin ng tao, wala ng trust kasi nakagawa ako ng hindi maganda. Or may mga allegations sa akin na hindi ko kayang sagutin. So I think I have to step down kasi wala ng trust or mababalot lang lalo ng kumbaga ng shrouded in dark ang iyong pamumuno. May ganun eh. Pero ibang Pilipino eh. Iba yung Philippine context. Naiiba tayo. Minsan nasashock nga ako na parang kailangan makipagbakbakan ng mga tao para lang maintindihan nung nasa posisyon na, hey, we don't trust you anymore. Probably you should have a graceful exit. Pero hindi eh. Hindi naiintindihan. Kakapit sa power, kakapit sa kapangyarihan talaga. Na parang, to the point, naaabot tayo dun sa punto na nagkakaroon ng political instability and the country suffers from it. Kasi kapag nagkaroon ka ng political instability, ang unang mangyayari kasi dyan, ang mga investors mo, magwi-withdraw talaga. Kasi hindi gagana ang ekonomiya mo, magulo eh. So, in a way, compromise yung bansa mo, compromise din ang country mo. Now, if you're really a leader, you don't want that to happen to your country. So, ganun dapat eh. Pero iba talaga ang Pilipinas eh. Iba ang ating mga politiko dito.